purihin po ang Panginoon. Kayo po ay nakikinig sa programang The Rock of My Salvation. In behalf of our pastor, Pastor Emerita Barqueros, ako po muli inyong lingkod, Sister Jem po. At kasama ko ngayon sila Pastor Dan, si Sha, si Janice, andito rin po si Jam, si Justin, si Elaine at si Joshua. At kami po ay masayang-masayang bumabati sa inyo ng isang maganda at tunay na pinagpalang gabi sa inyong lahat. Well, sa mga nakakaramdam po ng kapaguran sa gabing ito, gusto po kayong bigyan ng kapahingahan ng Panginoon. At isi-share po sa atin ni Pastor Emerita ngayon ang part 3 ng kanyang very anointed na topic entitled The Gift of Rest. Kaya sama-sama na po tayo magpahinga sa very powerful Word of God. Again, here's the topic, The Gift of Rest by Pastor Emerita Barqueros. Alam niyo po, isang na-notice ko rito, bakit ba ang hirap-hirap mag-rest? Tama, hindi. Bakit kahit pwede tayong mag-rest, hindi tayo nagre-rest? Lagi tayong naghahanap ng ating gagawin, tatapusin. Tama po ba? Tama po ba? Kaya, sabi ko, kaya pala, ang Sabat ay sinama ng Panginoon sa 10 Commandments kasi napakahirap niyang sundin. Noong panahon po sa Old Testament, ang magtrabaho pag Sabat ay pinaparusahan ng kamatayan. Kahit po tayo ngayon ay under grace, kaya hindi po tayo pinaparusahan ng kamatayan tulad noon. Kung i-honor naman po natin ito, ang maganda, mayroon po itong blessings. Kung hindi naman natin ito susundin, mayroon itong consequences. Tulad ng pag tayo ay pumatay, mag-commit ng adultery, at pag hindi tayo nag-rest one day in a week. Sa totoo lamang po, maaaring na-experience na ninyo o natin ngayon. Kaya ito pong message na ito ay napaka-importante. So again, ang number 1 na dapat natin tandaan about Sabbath ay ito. It is a commandment. Number 2, it's a witness. Alam niyo po ba na sa Old Testament, nagagamit itong salita dito para mag-witness about Sabbath? Exodus 31, verse 17. Ang sabi rito, talking about Sabbath po ito. Sabi rito, it is a sign, meaning it is a witness between me and the children of Israel forever. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth. And on the 7th day, He rested and was refreshed. Sa Israel daw, kapag may nag-ask sa isang Jew na makipag-transact sa kanya ng business, on a Saturday, ito yung 7th day po or Sabbath day talaga, ang sasabihin niya na hindi sila nagwo-work pag Sabado. Kapag tinanong naman siya kung bakit, ang sasabihin niya na kasi it's a Sabbath. Kapag tinanong siya kung ano ang Sabbath, sasagutin niya na ito yung day na nag-rest ang Diyos pagkatapos ng creation niya. Then sasabihin ng kausap niya, hindi ko to alam eh. Sabihin mo nga sa akin tungkol yun sa Diyos at sa sinasabi mo. So magagamit siya para mag-evangelize. At ito daw, noong unang panahon, ang ginagamit na napaka-bisa na evangelistic tool. Yung paalam kung ano ang Sabat. Naniniwala rin po ako na ngayong huling araw, ito'y binubukas sa atin ng Panginoon kasi Jesus is the Lord of Sabbath. Parating na po siya. And I believe kaya ibinubukas to ng Panginoon sa atin ngayon. Para sabihin, huwag na kayong masyadong mag-abala ng marami, iniisip, sapagkat hindi nyo alam, maaari yung inyong itatago ay hindi na rin ninyo madadala. Dadating na ako. Praise God. Sa totoo lamang po, nung binubukas ito, nung pinapakinggan ko itong message na to,
Sobra akong excited na gawin kagad. Okay, verse 17. Ang sabi po rito, on the seventh day, God rested and refreshed. See, nung nag-rest agad, sabi rito, na-refresh ang God. Ay sasabihin ng iba, bakit? Napapagod po ba ang God? Napapagod po ba ang God? Well, okay, explain ko po yung ibig sabihin ng refreshed. Ang root word po ng refresh sa Hebrew is to breathe or to take breath or breathe in. Remember, for 6 days, God had been creating. Paano po? Sasalita siya. He speaks. No? So, God had been breathing out. Lagi niya sinasabi, let there be, let there be, let there be light, let there be vegetation, let there be. Ayan. So, let there be for 6 days. Yun ang ginawa niya. At ang last thing na ginawa niya ay ang tao, si Adam and Eve. And on the 7th day, He breathed in. Di ba yung pagka gusto mong ma-rest, no, pahinga ka? Di ba nakaka-rest? Ito po ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon. Gusto niya mag-rest tayo 1 day a week kasi makakabuti ito sa atin. Gift po niya ito sa atin. Ang promise niya again, kung magre-rest tayo 1 day a week, He will provide. Sabi niya, I will provide enough for you. Magugulat kayo. Rest lang kayo. Number 3, God is serious about it. Seryoso siya sa Sabat. Numbers 15, verses 32, 33, and 35. Ang sabi rito, now, while the children of Israel were in the wilderness, they found a man gathering sticks on the Sabbath day. So may nangunguha daw ng sticks kasi magluluto. Verse 33, and those who found him gathering sticks brought him to Moses and to all the congregation. Verse 35, then the Lord said to Moses, the man must, pakinggan niyo pong mabuti kung gaano to kaseryoso. Sabi rito, the man must surely be put to death. All the congregation shall stone him with stones outside the camp. Verse 36. So, as the Lord commanded Moses, all the congregation brought him outside the camp and stoned him with stones, and he died. Look at that. Nagagather lang ng sticks, Sabbath day, malaking issue na po ito sa kanila, parang pumatay ng tao. Kaya dinala kay Moses, at ang parusa sa kanya ay kamatayan. Again, hindi po natin pinag-uusapan dito yung grace and salvation, no? May prinsipyo pong pinapakita ang Panginoon dito. Now, bakit po ganito ang punishment? Well, naniniwala po ako na ganito ka-serious ang Diyos sa Sabat. Kasi ganito talaga ito kahalaga sa Kanya. Alam niya na madali tayong mamamatay kapag hindi po tayo nag-rest 1 day a week. Alam po niya yan. At ang rest na ito ay hindi po masama. It is a gift from God. Bakit ito napakahirap ngang gawin? Hindi natin siya magamit. One time daw po may nagtanong kay Pastor Robert Morris kung ano yung ginagawa niya pag Sabat. Ang sabi niya, siguro ang pinakatamang tanong ay kung ano yung hindi ko ginagawa kapag Sabat. Ang sabi niya, work. Hindi siya nagwo-work. So, kapag Sabat, you will do nothing na related sa work po ninyo or business. Well, maaaring sabihin ng iba, paano kapag may emergency? Actually, bago pa tayo magtanong, sinagot na to ni Jesus right? Remember yung may alaga na tupa na nahulog sa bangin? 'Di ba ang gusto ni Jesus, iligtas? Right? Tapos, pinersecute siya ng mga galit sa kanya kasi Sabbath day daw.
Ito yung sabi ng Lord kung ang alaga mong tupa ay nahulog sa bangin, pababayaan mo ba itong mamatay? Kasi it's Sabbath. Kaya pag may tumawag sa'yo na nagsasabing nasusunog ang business mo, well, hindi mo sasabihin, sorry, Sabbath day ko ngayon, bukas ka na lang tumawag. Right? Hindi mo sasabihin. Wala, sinasabi po dito talaga ng Panginoon ay ito. Alam naman niya na magkakaroon tayo ng emergency. Pero hindi tayo mabubuhay na nagwo-work tayo ng 7 days a week. At serious po dito ang Diyos. Kaya nga, sabi ko kanina pa, inilagay niya ito sa ika-4 na pwesto sa 10 Commandments. Number 4, unobserved Sabbaths accumulate. Naiipon po yung mga hindi natin ipinapahingang araw. Ito matindi, makinig po kayo rito. Kasi ito nakapagpagising to sa akin. Sa 2 Chronicles 36 verses 20 to 21. Pinapakita po dito na ang Diyos ay nagpadala ng army sa Israel para gawin po silang bihag sa Babylon at gawing mga alipin ng hari at alipin ng mga anak ng hari hanggang ang Babylon po ay masakop ng Persia. Now, bakit po sila pinabihag ng Panginoon? Alam niyo po, ang isang matindi nilang kasalanan na binabanggit dito ay ito. Ang sabi rito, pinabihag sila, verse 21, to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah. Until the land, look at this, ay sabi dito, until the land had enjoyed her Sabbaths. As long as she lay desolate, she kept Sabbath to fulfill 70 years. Sa Tagalog po, verse 21. Binihag sila para matupad ang hula ni Jeremias na ang lupain makapahinga sa loob ng 70 taon. Wow. Wow. Yung mga tao, anak ng Diyos, pinakubkob niya. Pinabihag niya. Tinanggal niya doon sa lugar nila. Itinapon sa Babylon. Para daw, yung lupa na hindi nila ipinagpahinga ay makapagpahinga. Pakinig po kayo. Ang batas ng Diyos sa kanila noon, every 7 years, yung lupang taniman ay dapat mag-rest. Ibig sabihin, hindi mo siya tataniman for 1 year. Alagaan lang siya, papatabain mo siya. Batas ng Diyos yun eh. Alam niyo po ba na, maski ngayon po, sa pag-aaral ng mga dalubhasa, napatunayan na kapag pinagpapahinga ang lupa sa ika-7th year, nagiging mas productive ito. So, ito po nangyari sa Israelites. Kaya sila pinakubkob. Yung mga Israelites, hindi po nila pinaniwalaan yung batas na ito. Hindi nila ito sinunod at tinaniman pa rin nila ito ng tinaniman. Akala nila, wala itong consequence at nakalimutan na ito ng Diyos. Hindi po. Hindi makakalimutin ng Lord sa kanyang gusto. By the way, baka nga may magtanong, no? Hindi ba, nung tinanggap ko si Kristo ay, hindi ba lahat ng kasalanan ko burado na yon? Bakit sinasabi nyo? Hindi nakakalimutan ng Diyos ito. Well, gusto ko lang pong klaruhin na hindi po grace and salvation ang ating pinag-uusapan kung hindi ang law of sowing and reaping. Pag nagtanim tayo ng bad seed, bad fruit ang aanihin po natin. Pag nagtanim tayo ng good seed, good fruit ang aanihin natin. So, 490 years nilang hindi sinunod ang Sabat. Kaya nagpadala ang Diyos ng army, binihag sila at ginawang slaves hanggang ma-enjoy ng land ang Sabat. Siningil sila ng kanilang pagsuway. Hindi po ang Lord ang nagsingil. Kasi ang batas, pag dineliver na ng Panginoon yon, pag ginawa mo yon, mangyayari ang sinabi nun. Pag sinuway mo, mangyayari rin yung consequence nito.
Look at this, mga kapatid. Kung ang Diyos concerned ma-enjoy ng lupa yung Sabat, hindi po ba lalo na tayo? Ito ang gusto ng Panginoon sa atin. Enjoyin natin ang pamamahinga. Parang ngayon nga po, habang dinideliver ko ito, sabi ko, napakapalad natin, yung generation natin. Kasi pwedeng tayo, yung mga Israelites, nandun tayo sa generation na yon. Pero imagine mo, nagdusa sila ng 70 years para lang matuto rin tayo ngayon. Kaya nakakahiya po, kung tayo ngayon na nakikinabang nung pinagdusahan nila para matuto tayo, kapag hindi pa natin to sinunod, may katwiran na talaga kung anong mangyari sa life natin, right? Okay, number 5. God made the Sabbath for our benefit. Ibig sabihin, ang Sabbath po ay isang blessing. It is a gift. Ginawa ito ng Diyos para po sa atin. Ang sabi sa Mark 2:27, and He said to them, meaning ang Panginoong Jesus, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Meaning, hindi niya ginawa ang Sabbath na para pong isang batas para natin pagsilbihan, kundi isa itong regalo para po ma-enjoy natin. Amen. Praise God. Maraming salamat po, Pastor Emerita Barquero, sa inyo pong very anointed, powerful, at nakakapagpahinga, nakaka-refresh na topic entitled, The Gift of Rest. Praise God. Part 3. Part 3 po itong narinig ninyo. At kung sobrang napagpala kayo or may mga na-miss kayong mga portions, abangan po ninyo. May part 4 po ito at para mabuo ninyo, i-visit ninyo ang ating website, www.therockofmysalvation.org. Praise God. Balikan po natin itong part 3. Umpisa pa lang sabi ni Pastor Emerita, no, yung tungkol sa Sabbath or yung day of rest. Sabbath day is a commandment, no? Yung pag-observe or pagpapahinga, ang sabi commandment siya. Tama yung sinabi ni Pastor kanina, ang hirap mag-rest. Lalo na dun sa mga workaholic, talagang naghahabol, talagang kailangan kumita, kailangan dumiskarte, kailangan marami kang jobs para ma-maintain mo at ma-sustain ang needs mo. Kaya ang hirap gawin nitong commandment na ito or itong bagay na ito. Kaya pala inilagay siya ng Panginoon ika-4, no? In fact, dun sa 10 commandments. And ang buti-buti ng Lord kasi ginawa niya itong command. Parang alam niya may hangganan talaga yung tao, yung kakayanan ng tao. Kasi siya po yung gumawa sa atin eh. If there is anyone na nakakaalam ng hangganan ng buhay natin, lakas natin, kakayanan natin, it is God, our Maker. Kaya niya inilaan na, ako gumawa sa'yo, isang araw, papagpahingahin kita. 6 days, you can work, but on the 7th day or 1 day, you must rest, anak. Parang ginawa na niyang batas. Ganon niya tayo kamahal. Diba? Praise God sa topic na ito. At alam ko, marami ding mag-e-enjoy po dito sa topic na ito. Sister Shah, good evening. Good evening. Thank you po, Sister Jem. Siguro, Sister Jem, parang ang ganda lang na balikan sa mga sinabi ni Pastor Emerita kanina, yung 5 pong na parang in-enumerate niya. And kahit yung sinabi niya doon sa Exodus po, di ba, na even si God nga nag-rest. Yes. Tapos, di ba, pag binalikan kasi natin yung for 6 days, ang ginawa niya kasi nag-breathe in lang siya na nag-breathe in eh. Kaya yung even po yung Diyos na po natin, nagpahinga siya. Tapos parang yung pa yung binigay niyang isang regalo din para sa atin na ngayon po binibigay ng Lord na opportunity na ma-enjoy natin. Kanina nang sinasabi ni Pastor na Actually, nag-breathe out siya, di ba? breathe out, opo. Kaya yung breathe in, yung ma-refresh niya. Oo, ma-rest na siya. Amen. Kaya yung parang siguro po paganda lang din na na yung matry talaga siya. Yes. Kasi tama. sabi nyo nga po, Sir, parang hirap Oo. kasi nga, parang di ba tayo, Kasanayan nasanay na, opo, na kahit nga siguro nakahiga tayo, baka kahit natutulog tayo, iniisip pa natin yung school natin, iniisip pa natin yung work natin, yung mga gagawin natin kinabukasan. Pero, ayun, parang sa akin kasi, opportunity na binigay ng Lord sa atin, kaya po natin napapakinggan yung message kasi gusto po ng Lord na ma-experience natin yung regalo niya po sa atin na siya mismo din po ay gumawa. Amen. Praise God. Salamat. At hindi lang siya rest actually.
I myself na-experience ko na Sister Jem, no, yung one time nung nag-start nga tayo mag-Sabbath. And particular on that day, talagang pinabasa ng Lord sa akin sa John chapter 5, yung kung saan yung si Jesus nag-heal siya ng paralytic. And as I was reading it, doon ko na-realize ko later nung matapos na yung na Jesus healed on the Sabbath. And then I tell you talaga, because I was not feeling well for ilang days na, I realized ko, kinlame ko siya. And true enough, no, talagang hindi nagtagal talaga na that day, the Sabbath, I felt yung relief ng healing ng Panginoon. And I realized na kaya din tayo tinatawag ng Lord for a Sabbath to heal us. Hindi lang to heal us physically, but to heal us sa ating kapaguran sa mga nangyayari. Lalo na tayong mga anak niya na marami tayong kapaguran. And God is calling us for it. Sabi nga niya, come unto me and I will give you rest, di ba? And yun, ang ganda nung and you should try it po. Siguro dadagdag ko lang doon sa sinabi ni Pastor Dan. Dugtong lang doon na, kasi sinabi rin ni Pastor Emerita kanina, yung Sabbath, kinreate siya para sa atin. Binigay siya, regalo siya ng Lord sa atin. And gusto ko lang i-quote itong sinabi sa Ezekiel 20 verse 12. Ito ang Lord mismo nagsasabi nito. Ang sabi niya, "Moreover, I gave them my Sabbath as a sign between me and them, that they might know that I am the Lord who sanctifies them." Kumbaga sinasabi kasi dito, every time na nagsispend tayo ng time sa Lord, every time na ino-honor natin yung Sabbath, yung day ng pagpapahinga. Pag sinabing Sabbath kasi yung maglalaan tayo ng isang araw sa isang linggo para mag-rest sa presence ng Lord. And sabi, He will sanctify us. Kumbaga yun yung time na magpapakilala siya sa atin, yun yung time na ipapakita niya, na ipoprovide niya talaga lahat ng needs natin. Kaya, sana po sa mga nakikinig tonight, na bless kayo dun sa message. And abangan nyo pa po talaga next week kasi maganda pa yung mga susunod na i-share ni Pastor Emerita, yung mga 5 tanks natin bilang tao, kung ano yung nauubos sa atin, emotionally, physically, spiritually. Kung gusto nyo pa pong matuto dito, abangan nyo po yung message na pa next week. Okay, sa young boys naman natin. Sino kasi muna? Okay, Josh. Thank you. Isang papatotoo ko lang tonight is siguro yung in-experience ba yung sometimes yung may gagawin ka pero nakapag-spend ka na ng ilang hours, actually madaming hours, pero at the end of the day wala kang natapos. And ang isang maganda sa Sabbath kasi nung ginawa ko siya, under dun sa presence ng Lord, dun mo may experience yung parang refreshing siya na parang nakakahinga ka and dumadalo yung productivity, yung creativity. Actually, lahat ng kailangan natin na hindi lang physical, even spiritual, emotional, parang dito nare-reset. Parang si Jesus yung source habang nagsasabat tayo. And makikita mo yun, after mo magsabat, you're more productive. Nagagawa mo lahat ng kailangan mong tapusin. Na akala mo masasayang yung one day. But at the end of that day, mas magiging productive ka pa dun sa whole week mo. Justin, welcome and belated happy birthday. Thank you. Sige. I'd like to add lang yung what Pastora said dun sa last part, yung about yung Sabbath, hindi siya parang simply a law na parang kailangan natin i-keep. Hindi siya yung parang law na minsan nagiging burden na sa atin na parang, ay, kailangan ko to i-keep. Sabbath na ngayon, kailangan ko magpahinga. Pero hindi, but Sabbath was given to us as a gift by God na para ma-enjoy, para makapag-rest. And like, what nga yung sinabi ni Kuya Josh, yung mas naging productive tayo, mas nare-reset yung mga abilities natin, mas naging successful yung mga ginagawa natin. And yun. Amen. Thank you, Justin. Si Elaine naman. Good evening, Elaine. And meron po din sinabi si Pastora na if we continue na hindi tayo nagre-rest, na-accumulate yun. And na-remind lang sa akin ng Lord na in the same way na lagi tayo may physical sleep every single day, it's because we need to physically survive. In the same way, if we want to survive spiritually, we need to continue resting in God. And all God's asking for us is one day out of every week, one day lang. And if we can't sacrifice that, parang nalalaman na rin ng Lord na hindi natin siya pina-prioritize. And it starts with the individual. It starts with our choice to rest in God. Yes, napakagandang thought, no? Na gift nga rin, no? Tama, sleep is a gift. Lalo na tong Sabbath na to. Gift siya. Praise God. Okay, so, dami pa natin gustong i-share, gustong sabihin tungkol dito sa topic, but wala na tayong masyadong time. Muli, in-invite po namin kayo, if you want to listen
balikan ulit, i-share sa iba itong topic na ito, www.therockofmysalvation.org. At Yes, Jenny? pwede po nilang i-download yung Daily Peace and Comfort podcast. Nandun yung mga naunang messages ni Pastor, itong The Gift of Rest. Yes. Pwede po nilang pakinggan, pwede nilang i-download, or pwede rin nilang i-share sa mga loved ones nila. At abangan nyo po, may part 4 pa ito. Mas lalo kayo mag-e-enjoy next Sunday. For the meantime, andito naman si Jam para i-update tayo ulit, i-share niya kung ano pa yung ibang ginagawa ng Panginoon. Kung may rest tayo, may productivity rin naman tayong ginagawa. Mas productive nga, sabi ninyo lahat, no? So sige, share natin yung ginagawa ng Lord through Joseph Feeding Mission. Yes, thank you sa Lord kasi this Friday nagkaroon tayo ng opportunity para ma-reach yung mga nasunugan sa floodway Cainta. Yeah. And grabe nga doon, di ba Sister Jem, nung pumunta tayo, hindi lang isang lane yung nasunugan, tumawid pa yung mga nasunugan. And bago ko ikwento sa inyo yung mga na-witness namin, parang maganda maramdaman natin yung situation nila. Imagine natin, tayo yung nandun sa situation na yon. Nakita ko nga yung ibang tao doon, di ba Sister Jem, parang unti-unti nilang nagbubuo, back to zero sila eh. Binubuo nila ulit yung bahay nila, bumibili sila ng bubong, yung iba pa unti-unti lang yung bubong muna kasi Yung iba humihingi ng pako. Yung iba humihingi ng pako, ng semento. Kumbaga, sobra yung, even yung hanap buhay nila, yung mga sari-sari store, talagang back to zero, wala silang pagkukunan. And meron ngang isang bata doon, siguro mga 5 years old siya. Nakailang balik siya. Tapos nagtataka ako, sabi ko, bakit nakailang balik ka na? Parang wala naman yung lalagyan niya. Tapos yung pala, tinatago niya kasi sabi niya, para mamaya yun eh. Sabi niya, para daw mamaya, kakainin niya para mamaya. Naka-reserve. Parang meron na siyang lunch, breakfast, dinner. Sabi ko, nasan ba yung mga magulang mo? Wala, umalis. Sabi gano'n. Siguro naghahanap din ng yung hanap buhay ng paano yung simulan ulit yung buhay nila, yung bahay nila. And even yung nakausap natin, di ba Sister Jem, sabi, nabaha na sila pero ito mas grabe kasi wala talagang natira sa kanila kahit isa. As in wala, hindi mo alam saan sila magsisimula. And meron pa doon nung last na, after natin magpakain, namigay tayo ng packs of rice. And nagulat talaga ako doon sa reaction ng mga tao kasi literal po, tumatakbo yung mga magulang, yung nanay, tatay, even yung mga kabataan, tumatakbo talaga sila para pumila mauna sa pila, hindi maubusan, para lang sa bigas. And kumbaga, share namin sa inyo yung mga nangyayari, yung nawi-witness namin. Hindi man namin na-share lahat talaga yung mga nawi-witness namin. Para lang maramdaman nyo yung need, yung grabe din po yung ginagawa ng Lord, yung grabe rin yung ginagawa nyo rin kung nakapagbigay na kayo, makapagbigay pa tayo ulit kasi parang hindi nauubusan ng nasusunugan, ng nababahan, ng nagugutom. Kasi katulad kanina sabi ni Sister Jem, may bago na naman nasunugan. Sana pa tayo, kumbaga mag-ipon tayo na mag-ipon and mag-give pa tayo na mag-give kasi ang Lord ang magbabalik nito sa atin eh. Yes, at kahit bibilisan ko lang itong patotoong to kasi na-amaze talaga ako sa kilos ng Lord. Dahil Friday, nagpunta tayo doon sa nasunugan, doon sa Cainta. And at the same day, Friday evening naman, nagulat kami, mag-midnight na, after ng practice ng breakthrough, ang lakas ng mga sirena ng mga fire trucks doon sa street natin, no? Dito sa tapat ng church. Sunod-sunod talaga. Ang dami nila. And pakiramdam namin, parang ang lapit dun sa church. And true enough, nung chinek namin, lumabas ang mga workers, dun lang, same street, perpendicular street na yan, medyo pababa lang yun. At yung katabi pa, may nasusunog daw na house, at ang katabi ay dealer siya ng gasol, no? Grabe ang ginawa ng Lord kasi we believe talaga mga angels ng Lord yung humawi ng hangin, nagpadala kaagad sa mga bombero para mabilis, less than 1 hour, na-declare na fire out. Ang nakita ko dito, ang bilis ng tugon ng Lord. Ang bilis ng nag-work yung principle ng what you sow, you will reap. Kitang-kita natin, no, na tumutulong tayo sa mga nasunugan. The Lord spared us naman from fire. Sa isang posibleng malaking sunog ng gabing yun. And to God be all the glory. Kaya po, in-encourage po namin kayo, if you have not tried giving, ang sarap po kasi hindi ka lang sasaya dahil nakapagbigay ka, nakapagtanim ka pa.
lahat tayo, time will come, mangangailangan tayo. Pero pag kami tinanim tayo, ang sarap, isang tawag sa Lord, nandiyan kagad yung miracle, nandiyan yung sagot, nandiyan yung provision. Kagaya nung nakausap natin, di ba, Sister Jam, yung inipon daw niya, nawala na. Sabi nga natin, hindi yung iniipon natin dito pwedeng iglap mawawala, pero yung iipon mo sa heaven, yung iipon mo sa kapwa mo, hindi yun mawawala. Hindi mananakaw. Babalik sa iyo. Kaya, sino man po kayo, nabibless kayo, parang gusto nyo tumulong, gusto nyo mag-share, gusto nyo ring magtanim. All the details ng pagtatanim, pagbibigay, ay matatagpuan po ninyo sa ating website, josephfeeding.org. Pati yung mga pictures, saan-saan nakakarating ang JFM, paano ito ginagawa, even the history, mabibless po kayo. Kaya visit josephfeeding.org. And for your gifts, your donations, nandun po ang lahat ng details. Praise God. Sige. Even yung Facebook ng Joseph Feeding Mission, i-search din nila doon yung mga pictures. Pwede nilang i-add yung para makita nila yung updates kagad. Yes. Okay. Nalala ko lang pahabol dun sa JFM, no? Kung merong literal na fire na sumusunog at nang-uubos ng mga properties natin, parang sinasabi ng Lord, gawin din natin parang fire itong good news na ito, na open door ito for people to be blessed, to be a blessing. Kung paano kumakalat din yung chismis, ikalat natin yung good news ng Lord na kapag ano daw ang gawin natin sa pinakamaliit na kapwa natin, kay Jesus natin ginagawa. Parang ang sarap. Maliit na damit, isang sapatos, 100 pesos, 500 pesos, na ang bilis mawala sa mundo. Pero pag tinanim mo sa maliliit na tao, mahihirap, nasunugan, nasakta, nasa bilibid, nasa CIW, eternal yung equivalent nun. Kaya again, sa lahat na nagbibigay na po, donors, sponsors, lahat na nagdo-donate na, partners po ng JFM, ng The Rock of My Salvation, maraming salamat po sa inyo in behalf of Pastor Emerita. Kami po'y patuloy na nagpapasalamat at ito po, lagi kayong pinapaalala talaga ng Lord sa aming mga prayers. Kaya, glory to God and thank you sa inyong pagbibigay. And invite natin siguro sila every Sunday sa church. Okay. So, number 4, San Roque Street, Barangay Capitolio, Pasig City. Nandun po kami every Sunday. Nako, grabe yung ginagawa ng Panginoon. Lalo yung topic na naumpisahan kanina ni Pastor Emerita. Kaya, next Sunday, 10 o'clock in the morning. Number 4, San Roque Street, Barangay Capitolio, Pasig City. Okay. Yes, gusto rin namin kayong i-invite yung mga documentaries natin. Available pa rin yan sa mga leading bookstores nationwide. Yung ating Hell is Real, Parts 1, 2, and 3. Yung Heaven is Real, The Real Signs of the Times, and 666 is Real. Para po doon sa mga gustong mag-share sa mga loved ones nila or naghahanap kayo ng mga materials for evangelism, pwede nyo pong gamitin itong mga documentaries ng The Rock of My Salvation. Ang mga trailers po nito ay mapapanood po ninyo sa aming website, therockofmysalvation.org. And pwede nyo rin po kaming i-like sa Facebook, yung The Rock of My Salvation. And even yung Joseph Feeding Mission, nandun din po. I-add nyo lang po yan para sa mga updates po tungkol sa ating ministry. And invite din po namin kayo yung blog ni Pastor Emerita, yung onlybecauseofgrace.com. Pwede nyo rin pong i-visit yan para doon sa mga articles na gusto nyong, pwede nyo pong mabasa to refresh you. Ayun, onlybecauseofgrace.com. Amen. Sister Jen? Okay. At maraming salamat din po sa lahat ng mga nagte-text, tumatawag, nag-encourage. Alam niyo po, kaya namin ina-announce itong ating mga numbers. We'd like to hear from you. Paano ba nakaka-bless ang The Rock of My Salvation sa inyo? Ano yung mga prayers ninyo na ina-answer ng Lord through this program? Ito po yung inspirasyon namin. Ito yung nakakapagpalakas din sa amin. Kaya please call us, inform us, yung testimonies ninyo. We'd love to hear those testimonies. Okay? Yes, patuloy na din namin gusto kayong pasalamatan sa lahat ng mga friends and partners ng The Rock of My Salvation. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nagtsatsagang naguhulog sa account natin. Gusto namin kayong pasalamatan lahat. Pinagpipray po namin kayo. And thank you very much po kasi sa totoo lang yung pinuntahan nila Sister Jem nitong nakaraang linggo, nitong Friday, nung napanood natin sa news yung nangyari sa Cainta. Sobrang nakakadurog ng heart talaga yung nangyari sa kanya. And it is because of people like you, sa lahat po ng partners ng JFM, sa lahat ng partners ng The Rock of My Salvation. Kaya po natin naaabot yung mga taong ito. And ang pangako po ng Lord, kung ano man yung ginawa natin sa kanila, ginawa po natin sa Lord. Kaya maraming salamat. Amen. Thank you, Janice.
At Belia Filipina po ang kasunod ng The Rock of My Salvation, kaya antabay lamang po kayo dyan. In behalf of Pastor Emerito Barqueros, ako po muli si Sister Jem. At nakasama natin sila Pastor Dan, Sister Sha, si Janice, si Jam, si Justin, si Joshua at si Elaine. Papaalam po kami, nag-iiwan ng isang maganda at pinagpalang gabi sa inyong lahat. And to God alone be all the glory. You are my rock, you are my refuge, a mighty fortress strong and sure. You are my hope, my one Redeemer, sovereign